programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Eira, nagimbal sa sikretong nalaman tungkol kay Atty. Renan. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nahuli sa akto ni Lilet si Eira at Atty. Renan na naglalambingan. Kaya naman nakaramdam ng kaunting pagtatampo itong si Lilet sa kapatid na si Eira. Ni hindi man lang daw siya inabisuhan ng kapatid na si Eira tungkol sa namamagitan sa kanilang dalawa ni Atty. Renan. Pakiramdam daw ni Lilet ay pinagtaksilan siya ni Eira dahil hindi siya pinagkatiwalaan nito pagdating sa buhay pag-ibig nitong si Eira. Ngunit lumambot din nga ang puso nitong si Lilet nang nangako nga itong si Atty. Renan na hinding-hindi niya sasaktan si Eira at hindi nasisirain pa ulit ang tiwala nitong si Lilet. Masaya si Lilet para sa kapatid na si Eira dahil sa wakas ay may tao na ulit na nagbibigay ng saya sa kapatid niyang si Eira. Habang masayang nag-iinuman si Eira, Atty. Renan at itong si Lilet, napansin nga nitong si Eira ang ate niyang si Lilet na tila balisa at nakatulala pa. Nakita niya rin nga si Lilet na tila gusto na ngang ubusin ang iniinom nitong wine. Kaya naman pinagsabihan agad ni Eira itong si Lilet at pinigil sa pag-ubos ng wine na hawak ni Lilet. Tinanong ni Eira itong si Lilet kung ano ba ang problema ni Lilet. Dito nga ay naisip nitong si Lilet ang lahat ng ginawa niyang pambabasted sa taong mahal niya. Ito nga ay si Kurt. Iniisip pa rin hanggang ngayon ni Lilet ang pangbasted niya dito kay Kurt. Hindi raw kagustuhan nitong si Lilet na busted din ang taong pinakamamahal niya. Dahil natatakot lang daw si Lilet sa maaaring sabihin ng ibang tao sa magiging relasyon nilang dalawa nitong si Kurt. Dahil kilala naman daw nitong mga tao o kilala nga ni Lilet ang mga tao sa paligid niya na hindi pa nga sila nitong si Kurt ay inaakusahan na agad si Kurt na ginagamit lang itong si Lilet para lang umangat ang views ng content nitong si Kurt. Samantala, bumalik na nga sa ulirat itong si Lilet matapos siyang kausapin at tanungin nitong si Eira. Nagpalusot naman itong si Lilet at hindi sinabi sa kapatid ang buong katotohanan na nagtapat na sa kanya itong si Atty. Kurt. Buong akala nga ni Eira na ang dahilan ng pagiging malungkot nitong si Lilet ay ang pagkawala pa rin ng kanilang ina na si Atty. Meredith. Ngunit lingid nga sa kaalaman nitong si Eira na may dinaramdam o nag-iisip nga itong si Lilet tungkol sa nangyari sa kanila nitong si Kurt. Habang nag-uusap nga ang dalawang magkapatid na si Eira at si Lilet, bigla na lang nagpunta itong si Atty. Alon. Sumabat si Atty. Alon na hindi lahat ng nakakalaya sa kulungan ay walang sala. Katulad na lang daw ni Atty. Alon na siyang pumatay sa sarili niyang ina. Dito nga ay nagimbal si Eira at si Lilet. Tinanong agad nitong si Lilet kung totoo lahat ng sinasabi nitong si Atty. Renan. Dito nga ay umalma na itong si Atty. Renan na mali lang ang pagkakaintindi nitong si Lilet. Kaya naman nabunutan ng tinik itong si Lilet dahil buong akala na nga nitong si Lilet ay malalagay sa peligro ang buhay ng kapatid niyang si Eira dahil sila na nitong si Atty. Renan. Samantala, dahil sa kakaisip nga nitong si Lilet, maging sa pag-uwi niya ay dala-dala niya pa rin ang isipin ng ginawa niyang pambabasted dito kay Kurt. Napansin naman siya ni Tinang Ses na nakatulala na naman sa isang tabi.
tinanong agad ni Tinang Ses kung ano ang nangyayari sa anak-anakan niyang si Lilet. Agad namang sinabi ni Lilet ang nangyaring pag-amin nga ni Kurt sa kanya. Dito nga ay natuwa itong si Tinang Ses para sa anak niyang si Lilet. Ngunit nadismaya nga sila ang pamilya Matias ay nadismaya sa sagot ni Lilet. Sinagot daw ni Lilet na hanggang kaibigan lang ang tingin niya dito kay Kurt. Kaya naman nagimbal ang pamilya Matias, lalong-lalo na si Tinang Ses. Ang akala nga raw kasi ni Tinang Ses ay magkaka-love life na ang anak-anakan niyang si Lilet. Yun pala ay binasted nga nitong si Lilet, itong si Kurt. Umamin nga itong si Lilet na may nararamdaman na siya para kay Kurt. Ngunit natatakot siya sa lahat ng sasabihin sa kanila ng ibang tao. Dahil daw nung oras o nung araw na nagtapat itong si Kurt dito kay Lilet, ay nakarinig na agad si Lilet ng pangungutya galing sa kanyang mga katrabaho. Kaya nung araw na yon ay sasagutin na sana nitong si Lilet, nitong si Kurt, na mahal niya rin nga itong si Kurt, ay bigla na lang umurong si Lilet. Dahil hindi pa nga sila nagpuumpisa, ay maraming tao na ang nangungutya o nanglalait sa magiging relasyon nila nitong si Kurt. Baka raw lalo ang isipin ng mga tao kay Kurt ay ginagamit lang talaga ni Kurt si Lilet upang mapalakas ang content nito. Pinayuhan naman ni Tinang Ses ang anak-anakan niyang si Lilet na wag siyang makikinig sa ibang tao o sa sasabihin ng ibang tao. Ang isipin daw nitong si Lilet ay kung ano ang magpapasaya sa kanya. Kung talagang may gusto nga rin siya dito kay Kurt, ay dapat na umamin din itong si Lilet sa totoong nararamdaman niya kay Kurt. Huwag daw isipin ni Lilet kung ano man ang sasabihin ng ibang tao sa kanila. Ang mahalaga daw ay tanggap siya nitong si Kurt. Napaisip nga ng malalim itong si Lilet. Nadismaya nga itong si Lilet sa ginawa niyang pambabasted dito kay Kurt. Alam nga ni Lilet na nasaktan ng husto itong si Kurt. Sa kabilang banda, nagpasama ulit itong si Kurt kay Atty. Renan. Sinabi niya ang nangyari sa kanilang dalawa ni Lilet. Nabasted daw siya nitong si Lilet dahil kaibigan lang ang turing ni Lilet kay Kurt. Sinabihan ni Atty. Renan si Kurt na huwag siyang susuko, pero huwag muna daw pilitin nitong si Kurt ang nararamdaman niya para kay Lilet dahil baka tuluyan na lumayo sa kanya si Lilet. Kinabukasan, pagpasok nga ni Lilet dun sa opisina nila ay may biglang lumapit sa kanya na isang lalaki. May kailangan daw siyang ipagtapat at kailangan niya ng tulong nitong si Lilet. Sino kaya ang bagong karakter at ano kaya ang maaaring itulong nitong si Lilet dito sa bagong karakter? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.